Hello guys, for today's video, samahan niyo muna akong mag-gym para naman matanggal yung mga taba-taba natin dyan kasi medyo high blood na tayo dahil sa lakas natin kumain. So kailangan nating mag-healthy living ngayon para umabot tayo ng 100 years. Yan nga pala yung mga kasama natin, tingnan nyo. Pagka ganyan, alam nyo na yung pinapanood nyan. At ito nga pala yung natin kasama si Angelo. Kaibigan nating mahihain. Pag natapatan niya ng camera, bigla yan umaalis. O kita nyo na, bigla nang umalis. Pero syempre, papalit yan yung makapalang mukha. Ayan si Daryl. Kaibigan natin yan na nagtuturo sa atin na mag-gym. Yan na nagtuturo sa atin kung anong tama ba yung position na ginagamit natin o mali-mali. Shoulder nga pala ang program natin for today's video. Yan, nakikita nyo naman. Oh. Ang ganda ng pagkakaano eh. Oh. Diba, tamang-tama yung mukha eh. Dito sa part na ito mga pare, medyo pagod na talaga tayo. Kitang-kita nyo naman ang hingal natin yan pero tinadaan na lang natin sa video para kahit pa paano makalimutan natin na hinihingal na pala tayo. Yan, next program naman tayo guys. Dito naman tayo sa kabilang machine pero shoulder pa rin ang tinitira natin dyan guys. Ang tinatawag na front, basta yun na yun. Hindi ko alam ang tawag. Basta, yung mga marunong lang nag-ano dyan. Basta, tinuturuan lang tayo ng mga tropa dyan. Mga damang bilang nga pala dyan ng mga repetition, yung mga 12 kilometers per hour. Kita-kita nyo man dyan mga pare. Ang hirap-hirap magpaganda ng katawan tapos ipagpapalit ko lang dun sa payat. Mas masarap nga pala mag-gym mga pare kapag kami yung mga kasabay ka, lalo na pag marami kayo. Kasi pag mag-isa ka lang, minsan may isipan mo na lang na wag na lang bumuhat kasi nga tinatamad. Ang tigas-tigas sa mga muscles mo, tapos ang tikas-tikas ang tindig mo. Tapos isang lambing lang sa'yo, lumalambot ka kagad. Marupok yarn. Alam nyo ba, ma-share ko lang sa inyo, ito kaibigan natin si Daryl, nag-gym daw siya para lumakas siya sa gawaing bahay kasi pag uwi niya, pinag-uugas daw siya ng pinggan ng asawa niya at pinaglalaba. Kaya naman palagi siya nag-gym. Habang nag-gym nga tayo mga pare, bigla tayo may nakitang isang sikat na vlogger. Tara samahan niyo ako, puntahan natin tong sikat na vlogger na to. Sabi ko na nga ba, vlogger to, kilala ko to eh. Yung kotse mo eh, no? Ano ginagawa mo dyan? Naglalagay ako ng garnish sa gilid. Garnish dito sa lens. Oo, sabi ko, takin ang motor mo kahit Gym ako din. Ha? Yan, Pero hindi ako sigurado, sabi ko parang kamukha lang. Okay lang. Walang kamukhayan sa binangonan boy. Nag-Isabel. Oo, Ayun. isa lang yan. Papalaki ng katawan. Papaganda na naman ang sasakyan. Iba talaga pag asensado na ng Na naman, ngayon nga lang ako nagkasasakyan ulit. Buti nakita ko sa personal tong idol ko guys. Idol ko to eh. Mabalik na tayo sa pagbubuhat mga pare kasi nga baka mamaya mapahinga tayo at bigla na naman tayong tambarin. Kailangan kasi sa ganyan dire-diretso ang buhat natin para yung mga momentum ng muscle natin ay may tuloy-tuloy natin. Ulitin ko guys, hindi po talaga ako professional o hindi naman talaga ako marunong dyan. May mga kasama lang tayo ng mga marunong kaya kahit papano sumasabay tayo sa kanila pero syempre libre na yan guys. Pag sa iba kasi pag bumayad kayo ng mga instructor, may bayad talaga yung pagpumunta kayo dyan sa gym. Kapag yung mukha oh. Pangin po man pala dito ko no. May abs. Pagkatapos nga pala nating mag-shoulder, dumiretso na tayo dito sa leg machine dahil magle-leg tayo ngayon. Isa to sa mga pinaka-iniiwasan ng mga nag-gym dahil isa to sa mga pinaka-mahirap na workout kapag ka mag-gym ka. Sa totoo lang, isa to sa mga struggle ko guys. Dahil sa mga hindi nakakaalam, may injured nga pala ako dito sa tuhod ko na kapag ka nagbubuhat ako ng mabigat bigla siyang bumabagsak. Kaya naman, hindi ako pwedeng magbuhat ng sobrang bigat kaya dinadaan ko na lang sa dami ng repetition. Sa mga nagsasabi na kapag ka nag-gym ka daw lumiliit ng ano, ayan tingnan nyo, sukatin nyo na lang, kitang-kita naman. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. Dahil nga hindi ko kayang mag-heavy sa leg, ang ginagawa ko twice a week ako nagle-leg day para naman kahit papano humabol pa rin. Ginagawa ko na lang, dinadamihan ko na lang ng repetition para kahit papano mapunit natin yung muscle natin. Hindi ko talaga kayang mag-heavy, yun ang gustong-gusto kong gawin pero hindi kaya dahil nga yung tuhod natin may injured. After nga pala natin dun sa kabila bumuka-buka ka, dito naman tayo sa may taas baba ng paa natin para naman sa front ng muscle natin dyan sa hita. Pasensya na kayo mga pare kasi
hindi ko ma-explain sa inyo kung ano mga tawag yun sa workout na yan. Basta alam ko lang yung tamang position at tamang repetition, yun lang. Pero yung mga tawag-tawag yan, pasensya na kayo, hindi ko ma-explain yun sa inyo. Alam nyo guys, nakakasigla talaga ng katawan at saka mas maganda ang gising mo kapag ka nagwa-workout ka. Kaya ikaw, kung may mga nararamdaman ka dyan sa mga kasukasuan mo ba, simulan mo nang mag-healthy living guys, kasi alam nyo naman, maikli lang ang buhay natin. Baka mamaya isang pitik ka na lang bigla kang pitikin. Kaya naman maging secure ka sa sarili mo, maging conscious ka sa sarili mo. Dapat palagi tayong healthy para naman makasama natin yung mga mahal natin sa buhay ng matagal-tagal, diba? Pagkatapos nga pala natin mag-gym, dumiretso nga pala tayo dito sa court dahil makakasama natin maglaro ng basketball sina Jomar Lubena at Team Horror at saka syempre kasama sina Erwin Pilay. Ayan, siguro naman kilala nyo yung mga yan, sina Kasolid TV ng Team Kabingaw TV, Santagunda Kids at syempre ang Team Bulugoy TV. Ayan, mga kasama natin yan, mga tropa natin yan. Sabi natin tol, oh. Sama-sama tayo to, Mr. Agon. Yes, Kuya Joseph, let's go. Yan na mo si si Boss Atan to. Ay, Boss Atan to, Boss Atan. Si Boss Agul. Si Boss Agul. Boss Erwin. Go, barurot na. Yes, bam. Asan si Masatay? Baw. Sa kabila. Oh. Kalen Jex. Pagkatapos nga ng mga nakakapagod na araw pala, umuwi na tayo at eto, nagluto tayo ng itlog. Ito lang ang hapunan natin ngayong araw dahil hindi tayo pwede magkanin dahil bibigat na naman tayo ng sobra. At nabasag nga, 3 itlog na nga lang, nabasag pa yung isa. Kaya naman ang ginawa ko, ibinalot ko siya sa plastic para kahit papano maluto pa rin natin. Hindi ko nga lang sure kung maluluto nga ba yan, baka mamaya biglang pumuto. I-check nga natin kung naluto talaga yung itlog. Hoy, medyo naluto nga, effective ang pag-experiment natin. Kahit pa paano, makakain pa rin natin yung itlog na nabasag, o diba? May idea ka na ngayon pagka nabasag yung itlog ibalot mo lang sa plastic para naman maluto rin maayos. At ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung anong kakainin natin pagkatapos mag-gym. Eto, konting kanin nga lang pala ang nilagay ko. Tapos meron tayo ditong tuna at 3 itlog na may binalot sa plastic yung isang piraso.